interest na mababayad niya, and dito naman kung magkano yung total na babayaran niya kasama na yung interest. Ayan, kasi doon sa last video natin, hindi natin sinama yung interest. Ang dami na nagsasabi na. Tapos, Hold up. okay, so yung ating topic ngayon is all about the basic financing business management. Okay, so ang una nating ilalagay dito, start na tayo agad, yung mga column name, which is, una, syempre ilalagay natin, name ng ating clients, name of clients. Then, after nyan, ilagay natin dito yung capital or loan, kung magkano yung ilo-loan niya. Then after that, lagay natin dito yung percentage per month. Ayan, lagay na lang natin dito sa baba para hindi masyado malaki. Then, dito lagay natin yung interest. Tapos, dito ilagay natin yung terms. Pag sinabi nating terms, kung ilan bang months niya gustong bayaran base sa mapag-uusapan. Tapos, dito ilagay natin kung magkano yung total interest na mababayad niya. And, dito naman kung magkano yung total na babayaran niya kasama na yung interest. Ayan, kasi doon sa last video natin, hindi natin sinama yung interest. Ang dami na nagsasabi na. Tapos dito, lalagay din natin kung magkano yung magiging monthly payment niya. Ayan. So mamaya, ipapakita ko din sa inyo yung management ng payment nila. Okay. Dito sa ating mga nilagay na mga column name, yun yung mga kailangan lang natin. So ito po ay basic lamang ha. So let's say, maglalagay tayo ng name of our clients, which is, for example, si Jo Marie. Ayan, Jo Marie Esquilio. Ayan, kunyari lang yan. So halimbawa si Jo Marie, ang una mong client, tapos nagkaroon ka, nangutang siya sa'yo ng 10,000 pesos. Ayan. Magkano ba yung percentage per month? Magkano yung percentage Magkano yung percentage per month yung kanyang base sa napag-usapan ninyo? Ayan. So ilagay natin, let's say 5% per month. So normally kasi pag percentage tapos gagamit tayo ng multiplication, automatically yan ay 0.05 para maging percentage siya, no? Then yung interest niya, kunyari yung interest niya, dito gagawa na tayo ng formula. So lalagyan na natin ng kulay dilaw to para hindi tayo malito. Okay, let's do a color orange. Yan. Pag nilagyan natin ng orange, ibig sabihin may formulation. Then, lagay natin dito is equal sign. Pag tayo maggagawa ng formula, lagi tayo mag-start ng equal sign. So, yung capital na inutang niya, multiply natin sa percentage per month. So, ang mangyayari dyan is B. Ayan, tapat ni B. Tapos 5. Ayan, tapos ano bang sign ng multiplication? Asterisk. Tapos C, tapat ni 5. Okay, do C5. So, ang total interest niya per month is 500 pesos. Lagay rin natin dito is per month, 500 pesos. Okay? Then, ilang terms ba niya nais bayaran? Let's say, gusto niya lang bayaran ng 3 months. Ayan. So, magkano yung total interest ngayon na babayaran niya? So, para makuha natin si total interest, lalagyan natin ng formula dyan. So, gawin natin kulay orange para hindi kayo malito. So, equal sign lagi. So, ano yung i-multiply natin? Yung interest niya at kung ilang term. So, D5, D, tapos 5, D5, multiply natin ngayon sa E5. So, ang total niyan is 1,500 pesos. So, ibig sabihin, in 3 months, sa 10,000 na inutang niya, with 5% percentage per month, 1,500 yung maaari mong kitain sa kanya. So, magkano yung kailangan niyang bayaran? So, para malaman natin kung magkano yung total na babayaran niya, including the capital, so, pagpaplasin natin ngayon si capital plus the total interest. So, equal sign, B5 plus F5. Ayan, kung nasan si interest. So, enter lang natin, 11,500 yung kanyang babayaran. So, paano naman natin malalaman? So, gawin natin orange kasi naggawa tayo ng formula. Magkano yung babayaran niya monthly? So, dito magdi-divide tayo kung ilan bang buwan yung babayaran niya. So, 11,500 i-divide natin sa terms. So, ang mangyayari dyan, equal sign, total to pay, which is G5, i-divide natin ngayon kay terms, which is E5. Okay? So, ang babayaran niya monthly in 3 months is 3,833 pesos. So, try natin i-multiply ngayon kung tama ba yung formula natin. So, gagamit tayo ngayon ng calculator dito sa desktop. Tingnan natin kung tama. 3,833 multiply natin sa 3, ang kinalabasan ay 11,499. So, hindi ko in-include yung decimal. So, pag in-include natin, lalampas siya. So, which is okay lang naman. So, 11,499.99. So, ito ay katumbas ng 11,500 yung total. So, ibig sabihin, maaari kang kumita kay Jom ng 1,500 sa loob ng 3 buwan kung ang usapan nyo ay 5% interest. Okay, so dito naglagay din tayo ng formula. So, gagawin nating orange. Ngayon,
isipin nyo, itong mga orange na to, na kinulayan natin, may mga formulation yan, di ba? So, ibig sabihin yan, pwede mo nang i-copy-paste yung formula. So, let's say meron ka namang i-encode, bago pa lang itong financing mo. Let's say another na may utang sa atin ay si, kunyari, si Julian. Ayan. Kunyari lang yan, ha? Julian, wala na apelido. I-gitna natin, ayan. So, let's say nangutang siya ng 20,000 pesos. Then, ang napag-usapan nyo ay 10%. So, paano natin ilalagay yung percentage na 10%? 10%. Ayan. So, 0.01. Ay, 0.1 kasi 10% na siya. Then, yung interest, kunyari ang napag-usapan nyo ay, so, ayan na nga ba, kukunin natin interest, sorry. So, ang gagawin nyo lang dyan, kung nakagawa na kayo ng unang formula, pwede nyo itong maliit na square nyo to, pwede nyo siyang i-drag down para makuha niya yung total interest per month. So, ilang terms? Halimbawa, 20,000 for the capital. Ang gusto niya ay medyo mahabang terms. So, lagay natin is 12. So, medyo lakayan natin. Para hindi tayo malito. Ayan. Ayan, lagay natin dito sa terms is 12. Pag sinabing 12 terms, ayun yung kung ilang buwan niya huhulugan yung kanyang inutang. Then, may orange. So, pag may orange, ang sabi ko, copy-paste the formula, i-drag down lang natin. Ayan, 24,000 yung total na kanyang mai-interest sa loob ng 12 months. Okay? Then, total to pay. So, copy-paste the formula. 44,000 yung kanyang babayaran. So, ibig sabihin dito, parang kumikita ka ng 24,000 sa loob ng isang taon or ng 12 months. Then, magkano yung maaari niya maging monthly payment? So, copy-paste the formula, drag down the square here. So, ang babayaran niya is 3,666. Yes, mapapansin nyo, the longer the terms, the lower the payment monthly. The shorter the terms, the higher the payment monthly. So, katulad rin yan ng mga online apps, ng mga online lending na kapag mahaba talaga, yung terms ng babayaran natin is talagang bumababa yung babayaran natin. Pero lumalaki naman yung interest niya. Hindi mo lang siya masyadong ramdam kasi nga, akala mo, mababa yung binabayaran mo. Kasi monthly naman siya sa loob ng 1 year or 12 months. Okay, so gawa pa tayo ng isa. Let's say may utang si Jervy sa atin. Si Jervy ay umutang ng 5,000 pesos. Okay? Then, ang usapan nyo ay, let's say, 10% din. So, pag 10%, 0.10 or 0.1. Ayan. Then, tulad ng sinabi ko kanina, we have the formula here. So, pwede nyo i-drag down ito para hindi na kayo mahirapan mag-formulate. So, pag dito sa Excel, pag kayo maggagawa ng mga formula is pwede na kayo mag-copy-paste once nakapaggawa na kayo. Kaya laging yung first row o yun lang yung ating gagawin talaga at pag-iisipang mabuti. Ayan. So, si Jerms ay umutang ng 5,000 pesos. Nagawa ko siya agad. Then, 10% yung usapan ninyo. So, sa 10%, 500 per month yung kanyang tubo or yung kanyang, babayaran. Then, sa 12 months niya, gustong mabayaran yung 5,000 at saka yung interest na 6,000 pesos. So, ang total na babayaran niya ngayon is 11,000 at kapag nag-monthly siya, ang babayaran niya ay 916,000.66 or 917 pesos lang, hindi 1,000, sorry. Ayan. So, ganun lang ang paggawa ng ating basic financing business management. Sobrang easy lang yan. So, yung ito dito, hindi fix. Nilagay ko dito hindi fix yung percentage kasi di ba minsan meron tayong mga kaibigan, meron tayong mga kamag-anak na nangungutang, ayan. Hindi fix yung nilagay ko ditong percentage, depende sa usapan ninyo, and yung terms hindi rin fix. Pwede din tayong gumawa ng fix. Kung fix yan, hindi mo na kailangan baguhin yung mga terms na yan, tsaka itong percentage. Pwede rin yan gawin. Okay? So, next video natin, sa part 2 ng video natin, ipapakita ko naman sa inyo kung paano natin mamamanage yung mga binayad nila sa atin. Okay? So, makikita natin doon yung total payment, makikita natin doon kung nagkulang ba siya sa pagbabayad, kung magkano yung kinita natin. So far, ito na lang po muna yung ating video para sa ating basic financing business management. Ayan, thank you for watching!